Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin, Minamahal kong mga kapatid, napakaraming ritual at batas ang sinusunod ng mga Hudyo. Kaya madalas may nabibigyang pansin at mayroon namang hindi. At yung nabibigyang pansin ay yung mga panlabas na ritual. Sa Ebanghelyo, hinahamon po tayo ni Jesus na huwag lamang pagtuunan ang mga panlabas, kundi yung mga niloloob natin. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa at sa aking pagkukulang. Kaya Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkakaloob, mapagyaman mo rin ang kabutihang iyong inihahandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng makatagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo ay nakikinig, at ang laging ginagawa ay naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya iniisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya ay tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigan ay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawin ay hindi siya masuhulan, upang yaong walang sala ay patawa ng kasalanan. Ang ganitong mga tao ay mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyan tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos
na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at ang mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning unay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may mga pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan, ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso, ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat, ang unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya,
mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kinikilala po natin ang inyong pagsusumikap na makapagsimba ngayong tanghali sa inyong pagtitiis ng ulan dyan sa labas, mga kapatid, maya-mayang kaunti. Paglabas naman nila, sila naman ang magtitiis ng ulan. Kayo naman ang makakapasok. So salamat po, na-appreciate po natin ang inyong pagtitiis ng init, pakikipagsiksikan, at ng ulan. Idalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng Nuestra Señora de la Salud, ang ating ina ng kalusugan, na huwag naman sana kayong sipunin gaya ko. May sipon at ubo. At kung sisipunin man, pagkailang araw ay gumaling dinawa kaagad. Mga kapatid, ika-22 linggo na po ngayon sa karaniwang panahon. World Day of Prayer for the Care of Creation din po ngayon. Ibig sabihin, lahat ng 6 billion Catholic sa buong mundo ay nananalangin para sa pangangalaga ng sangnilikha ngayong araw na ito. At idalangin din natin na ang ating pananalangin ito ay mai-translate sa ating konkretong pagkalinga at pangangalaga sa sangnilikha. Sa unang pagbasa, mga kapatid, napakinggan po nating mahalaga pala ang pag-unawang mabuti at pagsunod sa tuntunin ng Diyos. Ang mga tuntunin po kasi ng Diyos ay mga naisulat na kapahayagan ng kanyang kalooban. Kaya kung sinusunod pala ang mga tuntunin ng Diyos, sinusunod din ang kalooban ng Diyos. Nakasalalay din po ang rilag o ang glory ng buong bansa o sa ating binasa noong kanyang bayang pinili sa pagsunod sa tuntunin ng Panginoon. Kaya wag daw pong dagdagan o bawasan ang mga tuntunin ng Diyos. Sundin ng walang labis at walang kulang. Ayon naman sa Salmong Tugunan, kung sasagutin po natin yung tanong na tugon nyo kanina, sino kayang tatanggapin sa templo ng puo natin? Maaari pong ang sagot ay ang masunurin sa mga tuntunin ng Panginoon ang tatanggapin sa templo ng puo natin. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi po ni Apostol Santiago na ang amang lumikha ng sangnilikha na ating pinangangalagaan ay hindi nagbabago. Siya po ang constant. Tayo ang variables. Hindi siya nang iiwan at hindi nagpapabaya. Katunayan, niloob po niyang tayo ay ituring ding kaniyang mga anak. Kaya nararapat lamang na mamuhay tayo ng naaayon sa pagiging kaniyang mga anak. Konkreto pong naipapahayag ang pamumuhay na ito ng naaayon sa kanyang kalooban sa pagtulong sa least, sa last, at sa lost. Pinalawak na natin ang sakop o saklaw ng mga dapat tulungan. Sinasabi nila noon kasi yung masyadong api noon at nangangailangan na yung mga babaeng balo at mga ulila. Dagdag pa niya ni Apostol Santiago, mga kapatid, huwag daw pong padala
sa kasamaan ng paligid. Kung nagsusumikap kang isaayos ang iyong kalooban, ang iyong puso at diwa, maaaring yung iyong kapwa ay hindi naman nagsusumikap na isaayos ang kanyang sarili. Kaya, huwag padadala. Kung nasa atin namang sariling kalooban, ang kasamaan, ay di wag na tayong mangdamay ng iba. Baka sila ay nagsusumikap na magpakabuti, idadamay pa natin sa ating kabuktutan. Maya-maya pag-usapan uli natin yung kabuktutan, mga kapatid. Sa Ebanghelyo naman, mahalaga ring ang pagsasabuhay na ito ng kalooban ng Diyos ay totohanan, hindi pagpapanggap lamang o pagbabanal-banalan. Ang tawag dito ng Nazareno, mga kapatid, pagpapaimbabaw o superficiality. Yun, no? Yun yung paimbabaw, katulad ng mga eskrib at mga pariseyo. Isang halimbawa ay yung paggalang, mga kapatid. Kinakailangang nagmumula sa puso ang paggalang at hindi sa salita lamang. Punong-puno ka nga ng po at opo. Sir ang tawag mo sa iyong kapwa at ma'am. Pero pag-ikom naman ng iyong bibig, kinukutya mo na pala siya. Kung ano-ano nang umaandar sa iyong isip tungkol sa Kanya. Kung ano-ano na ang iniisip mong hindi pala kaibigan sa Kanya. Lalo na kung inumpisahan mo siyang tingnan mula ulo hanggang paa. Binibigyang diin po ni San Marcos ang pagdalisay o pag-purify sa kalooban dahil ang lumalabas sa bibig ayon nga sa Nazareno ay dito nang gagaling. Kaya kung basura, halimbawa, ang laman ng iyong puso, punong-puno ng suklam, galit, punong-puno ng mga paghahangad na ikababagsak ng kapwa, punong-puno ng mga pagbabalak na masama, ay di ito rin po ang lalabas sa iyong bibig. Basura din. At basura din po ang papasok sa tainga ng iyong kapwa. Kasi yung bibig pwedeng pigilan Di ba? Yung ilong, pag may naamoy kang hindi kaya ng iyong sistema, pwede mong pigilan ang iyong paghingang paloob. Hindi mo na maaamoy. Pero yung tainga, unless na talagang tatakpan mong maigi, papasok dyan kung anong iyong maririnig. Kaya yung nagsasalita sa iyo ay may responsibilidad na huwag gawing basurahan ang iyong tainga. Pakalinisin po natin ang ating puso para malinis din ang dito'y magmumula. Ano po bang nagpaparumi sa puso, mga kapatid? Siyempre, madali lang naman nasagot doon. Kasalanan. Kasalanan. At inisa-isa na po ni San Marcos ang mga ito. Ang sabi po niya, sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So kahit pala kumain ka at ng tanghalian, ang ulam mo ay dinuguan, ay ayos lang. Hindi ka na parurumahin
ng dinuguan mong ulam kanina. Ang magpaparumi sa iyo ay yung mga iniisip mong kabuktutan. Paano po ba natin dapat harapin ang mga masasamang isip na ito at kabuktutan ng ating kalooban? Ay di alisin. Ay kung punong-puno ka ng ganon, alisin yung mga ganon. Alisin ang nagpaparumi. Ito po yung sinasabi natin nung isang araw, pag may taong nagpamukha sa'yo na masyado ka namang mainggitin, pare ko, ay hindi mo alam na mainggitin ka. Huwag mong sapakin yung taong nagpamukha nito sa'yo. Ang harapin mo ay yung problema o ang sanhi ng inyong problema. Ang sanhi noon ay yung pagkainggit. Yun ang alisin, yun ang harapin. So alisin ang nagpaparumi, ang masamang isipan at ang kabuktutan. Medyo mabigat po itong kabuktutan, mga kapatid. Ano ho? Kasi hindi lang po ito weakness o kahinaan, kundi wickedness, kabuktutan. Yan ho ang kaibahan ni Pedro kay Judas. Si Pedro, hindi lang po siya ganun kalakas para hindi itangging kilala niya si Jesus. Mahina siya. Weakness yun. Si Judas, pinagplanuhan niya na ipagkanulo si Jesus. Sinadya niya, premeditated, yun ho ang wickedness. So alisin ang mga ito. Kung iniisip mo halimbawang makiapid, flood your mind, bahaan mo. Subukan mong isipin lahat ng maaaring pwedeng mangyari sa iyo at sa iyong pinakikiapiran. Ano kaya yung pwedeng mangyari sa... Halimbawa, ako'y nakiapid. Gagawin ko na lang halimbawa ako'y sarili. Ako'y isang pari. Meron akong nakrush na nagustuhan na halimbawa ay lektora. Nakrasan ko halimbawa si Bonsai. Bonsai. O kunyari, nakrasan kita. Ako'y nakiapid sa iyo. Oo. Sasapakin mo ako. Ano pwedeng mangyari sa akin? Ay hindi naman si Bonsai lamang ang makakaalam noon. Di ba? Pupulutanin niyo ako at si Bonsai. Pag-uusapan. At makakarating yan sa aking obispo. Kay Cardinal Advincula. Anong gagawin ng kardinal? Ay di, sasabihan ako, pwede niya siguro akong warningan. Pag ako ay tuloy pa rin sa aking ginagawa, ay di, pwede niya akong tanggalan, hubaran ng pagkapari. Dahil hindi naman dapat nakikiapid ang mga pari. Yun ang isang halimbawa. Pareho din ang pwede nating sabihin sa may asawa. Ibig sabihin, bubuhusan natin, babahaan natin ng napakaraming mga bagay na pwedeng mangyari sa atin kapag itinuloy natin ito. Ayun Ang isa pa, iisa sa isip din po natin yung lahat ng pinakamagagandang bagay na pwedeng mangyari kung hindi naman tayo makikiapid o kung hindi natin itutuloy ito. Ano kaya ang pwede? O ay di tahimik ang buhay namin ni Bonsai. Tuloy ang basa ni Bonsai, tuloy ang pagkapari ko, makakapaglingkod ako sa inyo ng mahabang panahon, hindi siguro ako matatanggal sa pagkapari. Yun ang magagandang pwedeng mangyari. So, kung gusto nyo, ilistan nyo. Ilistan nyo. Alin ang pinakamadami? Alin ang pinakamabigat? And then we decide. Pagdidesisyon na natin kung alin yung pinakamabigat, kung alin yung pinakamahalaga at minamarapat ng Diyos. Ang mahalaga, mga kapatid, ay makapag-isip-isip.
at makapagdesisyon ng tama na nanggagaling sa matiwasay na kalooban, balanseng pag-iisip, at hindi dala ng emosyon o galit. Kung mag-react ako, dala ng emosyon o galit, di baka ang kinagalitan ko ay yung aking superior at hindi ko harapin yung aking problema. Ayun, ginawa ko ng halimbawa aking sarili. Pero siguro yun ay applicable din sa inyo. Kayo na lang ang mag-appropriate sa inyong sariling kalagayan. Okay. Pag meron akong napapanood, alam nyo mga kapatid, na ini-interview sa likod ng rehas at naghihimas ng bakal, nakatakip pa yung mukha, tinatanong siya, ano bang iniisip mo? Bakit mo ginawa yun? Halimbawa, nanggahasa. Bakit mo namang ginahasa yung bata? Bata yun. Alam niyo ang iniisip ko mga kapatid, siguro yun ang problema. Baka hindi siya nag-isip o hindi na siya nakapag-isip. So, sa tinatrabaho po nating paglilinis ng ating puso at pagsasaayos ng ating buhay, dito po tayo pwedeng magsimula sa pag-iisip at sa pag-iisip ng tama. Ganito rin po ang pwedeng gawin tungkol naman sa pagnanakaw, sa pagpatay, sa pangangalunya, sa pag-iimbot, at sa iba pang mga kabuktutan. Tandaan po natin, minamahal kong mga kapatid, mga kadiboto, na nanggagaling sa kabanal-banalang puso ni Jesus ang kanyang mga sinasabing ito sa atin. Dalisay, malinis. Kung dalisay at malinis po ang papasok sa ating mga tainga at maisa sa puso natin, dalisay din at malinis ang lalabas sa ating bibig. Ang biyaya nawang ito ng kadalisayan ang tanggapin natin sa banal na Eucharistia at siyang maisabuhay natin sa araw-araw sa tulong ng Espiritong Banal. Idalangin natin sa mahal na poong Jesus Nazareno, manahan po kayo sa aming puso at diwa. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, hilingin po natin sa Ama na dalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Buong kababaang loob po tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap
ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas na mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga binatay dahil sa pananampalataya at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikata nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, mga kapatid, lakas loob po nating iakyat sa krus ang ating mga personal na intensyon, ang mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay, sa pagparito natin sa Quiapo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Heso Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Halina't manalangin, mga kapatid, upang itong ating nakayanang ihain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig.
ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon. Gaya ng aking tatay na si Narciso sa kanyang 13 taong kamatayan. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista,
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagtuturing po ng mahal na pong Jesus Nazareno sa atin bilang kaibigan at mga kapatid, itinuturing din po tayo ng Ama bilang sarili niyang mga anak. Kaya po, malakas ang loob nating tawagin siya na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.